you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me, I got busy. I used to drink soda, now I switched to whiskey. I didn't want time to pass, but time is fast. I just wish you were more than memories. I got kids now, but I'm a kid now. I haven't grown in my mind, just my skin now. I don't get taxes, I hate chores, I hate mail, bills, and miss the outdoors. I feel like the air used to smell different. The grass was greener and the summers were for swimming. I used to play baseball every inning. Now I work for a living. Watch more podcasts and hear less music. My brain feels different and I don't wanna lose it. So yun mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 47,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available din sila sa installment. Ilalagay ko na lang dito sa screen nyo para at least meron kayong reference pag kumuha kayo ng kaibigan. So sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya? Comment nyo naman yan. At para din sa mga gustong kumuha, pwede nyo kong i-PM sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0. Okay? So, sa tingin nyo, sulit nga ba? And sa mga nakagamit na ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na ito. Para at least kung sa mga gustong bumili na ito, meron silang idea. Ayos na ayos yan, di ba? So, mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 44,500 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available din po yan sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kinuha nyo ng hulugan. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman yan at para sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share din sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So, mga best, no, nakita na rin natin at marami nagre-request ng walk-around na to. Itong Rusi Blade 125. Ngayon ko lang din nakita to. Available po yan dito sa may Malolos branch ng Rusi. Okay, ano bang meron dito sa motorcycle na to? Inspire lang naman siya sa Smash Legendary. Okay, doon siya inspire. Alam niyo naman yan kung anong sinasabi ko. So, mga best, no, ngayon 2025, okay, meron na naman silang bago rito na Euromoto Rapido 110. So, sa akin bago kasi. Hindi ko lang alam kung sa inyo. Bago lang din. Okay, pero sa akin bago siya. Lalo na yung lining nito. Meron tayong combination ng red and black. Gloss finish. Tsaka napaka-sporty looking. Nung kanyang mga decals, may decals. So, sa kanyang headlight, mapapansin natin, LED na yung ating headlight dito. Yan, maganda na yung upgrade para dito. Yung forma niya, alam naman natin kung saan talaga siya formado, no? May mga lining din tayo rito, may mga pakanto na design. Pagbaba natin, may Rusi. Pero sana dito, ang comment ko lang, medyo bawasan yung Rusi na logo. Tulad na to, sana dito bawasan to, alisin nyo nandito, alisin nyo nandito sa shock. Okay. So, yun na nga, dito sa ating headlight, meron pa rin tayo rito ang gold type. And meron tayo rito ang chrome o kulay gray. Ganda ng forma nito, pero sana dito, siguro upgrade is maglagay sila dito ng kahit projected lamp or LED kasi medyo ano pa rin tayo rito para sumabay lang sa mga bagong motorcycle. Pero yung forma niya, itsura dito, may mga palubog tayong design dito, may mga pa-edge din tayo rito. Ayan, may mga pa-curve na design. May Euromotor tayo rito sa taas. Pagbaba natin, may logo rin tayo ng Euromotor. May Rapido. Dito sa side, wala. Pero kita nyo naman yan, napaka-sporty looking yung kanilang bagong decal. Ayan. Merong white, kulay red, and decals, kulay red and white naman dito sa side. Dito rin sa side, meron din tayong white. Yan, tapos hanggang doon, meron tayong dito na Rapido and may 110cc tayo dito. Ayan. So, kung mapapansin nyo, may letter R dito. Yan. So, dito naman sa side, meron tayong fender.
na malaki talaga yung fender nito. Tapos bulky siyang tingnan. Yung dito lang okay na. Nandito sa harap, okay na yan. So, comment ko lang naman. At meron tayo ritong bolts. Yung iba naglalagay ng basket para sa mga pinamili nila or additional storage para in case na kapag kailangan natin ng storage, may mailalagay sila dyan. Pwede nyo rin yan paglagyan ng mini driving light. Meron tayong lining na yellow. Meron tayo ritong gray and brown ba to? Gray, yan, dark gray, and then yung kanyang signal light is halogen bulb. Ayan, may mga patulis tayo na design. Yung kanyang fender, bulky, and flexible. May extension tayo na matte finish na kulay black, and then telescopic fork na may rose dito na sticker. Mugs natin dito. Naka-tube type pa rin naman tayo rito at yung size dito ay 2.5 by 17. Sa kanya namang disc brake, meron tayong single disc brake. Ayan, meron tayong dual pad caliper. Naka-air-cooled din ang isang to. Yung design nga pala dito sa gilid, ayan, may rosy, may kulay yellow, gray, dark gray. Meron din tayo rito na extension, matte finish naman to, tsaka mahaba. Goods to kasi medyo maliles yung ating calcit ng putik dito sa ating makina. Naka-air-cooled pa rin naman ang isang to. May telescopic fork tayo rito, kulay gray. Ganda ng paint job na ito. Naka-spoke wheels. Ang size naman dito ay 2.5 by 17. Meron tayong tires na Wanda. Ayan. Ganyan ang itsura niya. So, dito naman, meron tayong single disc brake. Naka-dual pad caliper din tayo rito. And yung forma. Ito yung forma niyan. May mga patulis na forma din dito. Smash na smash talaga yung datingan niya. So, dito sa side, kita nyo naman yan. Dito pwede kayo maglagay dito ng bracket. Tapos maglagay kayo ng mga bag or gamit. Pwede. Ayan. Meron tayong kickstart. Rear brake pedals. Uy, napaka-smooth na ito. Euro motor, meron tayong naka-engrave. Yung ating footpegs, hindi rin siya na-flip. Combination ng rubber and metal. Yung ating footpegs naman para sa angkas, na-flip din naman to. Tapos medyo maliit lang yung ating tapakan dito. Combination din ng rubber and metal. Goods yung ano natin dito, paint job. Sa tambucho, meron tayong cover. Metal din naman yan. Meron tayo rito yung dual shock, naka-drum brake, swing arm, medyo manipis lang yung swing arm natin dito. Meron tayong drum brake, and yung ating size dito sa likod ay 2.75 by 70. Ayan. And sa ating makina, meron tayo rito na maliit lang naman, 125cc, rear brake pedal, smooth lang din. May kickstart pa rin tayo rito. Foot pegs para sa rider, hindi siya napiplit. May bracket siya na ganito. Ito combination ng rubber and metal. Dito naman, meron tayong butas para in case na kung gusto nyo mag-adjust ng carb, pwede yan. Okay, foot pegs naman para sa rider, ay sa angkas. Ito ay combination din ng rubber and metal. Ayan, malaki din, malapad. Ito alloy, ganda yung finish, naka glossy gray. And dito naman sa side, yung ating blade 125. Ayan. Maganda rin yung decals dito. Bagay na bagay yung decals niya. White nga pala yung harap, black nga pala yung likod. Ayan. So naka-dual shock tayo rito, hindi siya adjustable. Medyo maliit lang yung ating swing arm. Naka-drum brake tayo dito sa likod. Meron tayo ritong size na, ano size na ito? 2.75 by 17. Tube type pa rin naman yan. Forma ng ating tambucho, meron tayong cover na metal. Simple lang yung ating pinaka-tambucho. So, ito yung ating decals. Tignan nyo naman, meron tayo rito ang R. Dito yung 110. 110cc. Tapos, Rapido, Euro 3, and 4-stroke Supermoto na nakalagay. Ayan. Sa upuan, sobrang lambot din. Tapos, sobrang kapal din ng foam. Hanggang dito sa OBR. And, meron din tayo rito helmet hook. Metal. Meron tayong cover. Ating compartment. Dito rin yung ating battery. Ayan. So, gas tank. Nasa 4 liters yung kanyang gas tank. And then, grab bar. Glossy na kulay gray. Ganda din. So, sa side naman, sa taillight natin, meron tayong bulb type and then yung signal light natin. Ayan. Meron tayong reflector. Fender natin dito, kapal din. Mas malapad.
ano din siya, flexible din. Dito na nga pala yung susian para ma-open natin yung ating upuan. Ayan. Chain cover, meron din tayo rito. And yung ating sprocket size natin dito is 38T. Yan, naka-dual head shifter din tayo rito. Euro motor din tayo na naka-engrave din dito. Ayan. So dito naman sa ating panel gauge, is meron tayo rito na sporty looking din na analog type ng panel gauge. Okay, speedometer, odometer, fuel gauge, yung ano natin dito, gear indicator na 1 to 4, naka-high beam, signal light. Ito pa rin itong naka-high beam. Ito yung neutral. Ito sa side. Yan. Sa switches niya, meron tayong park light, headlight, electric starter, lever natin dito, kulay black naman, tapos smooth lang din. Grip natin makapit. Throttle sobrang babaw din. Sa side, meron tayong high and low, signal light, busina, and then choke. Ayan. So, mapapansin natin dito, halos same sila ng switches ni Marvel 125. Pero, yun na nga, yung forma natin dito. Alam naman natin, si Euro Motor talaga ngayon ang nagahari pagdating sa pangungopya daw. Okay. So, kasi ito, smash type. Tapos meron silang lumabas na, last time kung napanood nyo yung Marvel 125 na parang Sniper 135, di ba? So, alam naman natin na marami din silang nilabas na mga motorcycle na halos maraming kahawig. So, ayan, para doon sa mga gustong kumuha, puntahan nyo na lang dito sa Mitsubishi Pulilan or pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page. So, ayos yan. Ayan. So, sa kanyang panel gauge, meron tayo rito na analog type. Ayan yung itsura. Meron tayong speedometer, odometer, signal light, isang blink lang, neutral 1 to 4, naka-high beam, fuel gauge. And sa mga switches naman natin dito, simple lang, ordinary plastic na ginagamit ni Rusi. Meron tayo rito ang park light, headlight. Ayan, electric starter, lever. Ayan, medyo manipis lang, smooth naman. Ang grip natin dito, makapit din naman siya. Throttle niya is sobrang babaw lang din. Sa side naman, meron tayong high and low, signal light, busina, and then choke. Yan, semi-automatic ang isang to. Yan. Upuan natin dito, makapal din. Yung foam na ginamit nila. Yan, makapal din. May Rusi din tayo rito. Hanggang sa OBR, makapal yung ating foam na ginamit. So, buksan natin yung likod. Ayan. Ganito ang compartment natin. Wala tayong helmet hook dito. Dito yung battery. Ating gas tank, nasa 4 liters. Grab bar natin dito. Yan, para siyang binalot na goma. Alam niyo yung binalot na na goma, yung metal niya. Ayan. So, sa side naman, yung ating tail light, meron tayo ritong halogen bulb. Ayan. Ating signal light din, halogen bulb, may reflector. Fender natin malapad, nilagay ng plate. Sa side naman, meron tayong chain cover. Yung ating sprocket size naman ay, ang size dito ay 36.428. Ayan, yan yung sprocket niya. Medyo maliit lang. And then, ito naman yung ating makina. May Rusi tayo naka-emboss dito. Dual head shifter and then ayan. So, kagandahan nga pala rito, meron tayo ritong USB charging port. Ayan, wala pa rin tayong side pocket dito, pero meron tayong utility hook dito. Ayan. So, sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page or message nyo ako sa aking YouTube channel. Yan, subscribe and follow nyo na rin. Okay? Ayos yan.